my beloved Boss Mike Severa. Kasi ganito mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos ay nakapag-uwi ng bilyon-bilyon. 50 Basta yun, kasi kapag sinabi mong 50, hindi, bilyon-bilyon. Yung inuwi, no, bilyon-bilyong piso na halaga na investment po na galing po ng Korea si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, grabe grabe, no? Ito, parang kapatid ko na to eh. Yan. Sige, umepal kayong dalawa. Pakita nyo, hindi kayo makatiis. Gusto nyo, lumabas na kami apat. Gagi, walang ganon. Hindi makatiis tong dalawa eh. Alam nyo ba, ikwento ko na lang. Wag na yung kay Pangulo. Kay PBBM. Ayun na nga, Yun na nga. So, maglilikha itong investment na ito ng South Korea ng humigit kumulang 3,000 na empleyado na mabibigyan ng trabaho. At karagdagan yan, syempre, mas mapapalakas natin ang ating turismo. Kita nyo? Tama. Yun. Ano nga ba yun? Ano nga ba yung investment na yan? Kung inyong alam. Nagkakahalaga ng magkano yan, boss? Yun na nga, yung bilyon-bilyon. Anong kumpanya? Mima? Anong kumpanya yun? Anong kumpanya, Mima? Nakalimutan ko eh. Tama, hindi mo alam. Samsung! Ay, oo. Yung sa Samsung, Yung guys. Samsung dito na gagawin. Oo. Anyway, mga minamahal. Sobrang... Gagawa na rin tayo ng jet plane. Papunta ng ng Star at saka Tama. Moon. Ay, talaga. Okay, tama, hindi mo alam. Start Like, mo. ikaw kasi puro fake news ang iniisip mo eh. Kaya nga. Ang isip mo kasi puro pag naririnig mo si si Ninong. Laging si Gagawa na rito ng mga ng mga rocket papunta ng ng Moon, ng Mars. Kita mo, ng Pluto, ng Star, ng Galaxy. Pangkalawakan ng proyekto. Kaya ba ni Digong yun? Hindi. Hindi kaya. Kita mo, fake news ka kasi lagi. Uy, tangina, hindi ako nagpe-fake news. Anong ninong-ninong ko dyan? Pinyeta ka, Boss Mike. Napakagandang yung ginawa ni Presidente kasi marami na naman na mabibigyan ng trabaho. Oo. Marami na naman mga kababayan Pilipino natin ang talagang... Tawa lang kayo ng tao, mag-like Marami kayo. na naman mga DDS. Di ba lang kayo mag-like kayo? Mag-like kayo dito kay Boss Mike. Yan. Napupuyan kami din eh. Wala pa kaming makain. Bukas almusyan. Baka naman. Yung mga viewers natin sa Facebook yan. Mag-share na kayo, share. Yung mga ninang ko dyan. Ninang dito nito. Baka naman. Walang binati. Pakitaan ng Serconia. Kadamot mo pa. Ilan kami rito. Ninang Lilito Nini. Kita ko yung pangalan mo. Ninang! Pang-almusal namin din eh. Grabe yung kay Boss Mike, no? Talagang yung sinabi ni Boss Mike about kay PBBM na makakapagbigay talaga ng maraming trabaho yun. Oo naman. Yung investment na yun. Maraming trabaho. Magkakaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas. At karamihan na makikinabang dyan, DDS. Seryoso seryoso. Kasi nga si Pangulo ay ang mga lakad puro makabuluhan. Tama. Kung ikukumpara nyo naman kay Sara Duterte, pupunta ng ibang bansa para manira lang. So ngayon, kung ikukumpara nyo, matino naman kayo. Mga matatino. Lapit kayo. Yung mga bobot, mga tanga, layo-layo muna. Yung mga DDS yung tinutukoy ko, wala nang iba. Diba? Diba? Kasi nga mga kababayan ko, pag pipiliin kayo, tulad niyan, itong mga bobo, sila Dado, sino pa ba yung mga hindi kilala? Sina Meltran. Yung mga Si J. Guevarang Kupal. Hindi naman sila kilala, Pero mga kababayan ko, Mukha ni Chris. yung mga gustong magpababa kay Pangulo, yung mga bobot, mga tangat, mga hindi kakilala, kapag nagsalita, akala mo, may sira. Tapos gusto nyo pababayin si Pangulo, ipapalit nyo si Sara? Dahil sa panawagan ng mga may sira ng mga DDS na tatanga-tanga. Abay naman. Pagmura tuloy kayo. Diba? Yun lang mga kababayan Simpleng-simple. Unawain. Madaming mabibigyang trabaho. Ngayon, alam mo na. Kapag nagla-live ako sa studio, ganun ang tira. Ganun ang banat.
Nabasa Kaya ko kailangan, yun. kung gusto mong maabot, Ang yung mga 1.3 million nakikitain sa isang buwan, huwag kang magpe-fake news tulad ng ginagawa mo. Para lang may pagtanggol yung ninong mo. Grabe boss, no? Di ba? Oh. Ganon, no? Alam Kailangan mo, totoo lang lagi yung sasabihin sa tao. Ganon. Tawag mo ba? Yung si President Bongbong Marcos nung nangyayari pa lang yung hindi pa nakakapasok yung bagyo, nasa par pa lang siya. Meron nang nakahandang meron ng mga nakahandang relief goods. Ang daming nanonood sa'yo. Oh. Tapos, magpalipad nga kayo kay Jake Magnus. Lumipat nga kayo sa akin. Mas masaya sa channel ko. Joke lang. Ano yan? Banat. Jake Banat. Wala, hindi pa pumapasok yung yung bagyo mga minamahal. Napapabalita pa lang na merong papasok na bagyo. Ang ating presidente nakahanda na po ng relief goods para sa mga kababayan natin. While itong ating vice president mas malala. Pumasok yung bagyo. Ang ginawa, pumarty sa isang beach resort. Tama. Yun? Tapos kumuha pa ng fire dancer. Nag-post pa, hindi pa nakunta ito, nag-post pa. Pero dinilit kasi may nakakita. May fire dancer, tapos ang kanta doon, kami ang apoy na hindi mapatay. At meron na siyang bagong statement. Meron na. Alam niyo kung ano? Ang sabi niya, wala ka daw kayong pakialam kasi nga pera naman daw niya yon at allowance niya sa OBP. Yung kanyang ginagastos. Teka. Sagutin ko yan, Sir Mike. And then, meron pa akong katugtong bago niyo sagutin. Kaya, wala daw kayong pakialam kung kailan siya magtatrabaho. At kung kailan niya gusto na magtrabaho. Ganon. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, Public servant ba yun? yung ba'y katwiran ng matinong tao? Parang mga kababayan, hindi mga ngalahati dito sa katabi ko. Kung yun lang utak nun ang itatapat nyo dito. Di ba? Yun eh. Mas matalino pa to kay Sarah. Kaya kung... Boss, mas matalino pa nga si Lucas yung aso mo. Teka, lumilipat na Jake yung mga viewers sa akin. Sige. Sagutin ko lang, Sir. Gagi mag-e-enter rin ako, boss. Anong sabi doon? Siya yung magdidesisyon kung kailan niya gusto magtrabaho. Vice President ka, dapat inuuna mo yung bansa. Hindi yung gala, hindi yung resort, 'di ba? Kasi may bagyo. Tama. Priority mo 'yun. Dapat nga malayo pa yung bagyo, nagre-repa ka na ng mga bigas, kahit ano pa, basta yung makakain, wag lang yung lugaw, wag lang yung pandesal, 'di ba? Para pagdating ng bagyo, dapat nandun ka, mamimigay ka. To the rescue ka. At saka boss, tawag dito? Ikaw ay iniluklok ng taong bayan, magkaroon ka naman ng silbi. Hindi, ito kasi yung punto. Nakakatawa kasi si Sarah doon. Napakawalang silbi mo. Hindi, nakakatawa. Ito yun, sabi ni Jake, wala daw silbi si Sarah. Si Sarah ang maninilbi. Kinalan ng tao na maninilbi na walang silbi. Hindi, ito yung nakakatawa ha. Kasi, di ba, nagparali sila, merong paletsyon. Pero doon sa naganap na bagyo, lugaw lang yung wala yun namang ang problema. Guys, wala namang masama sa lugaw, sa tinapay, sa biskwit. Okay lang yan yung mga bare minimum acts. At least nakatulong, di ba? Pero yung punto kasi dito, bakit parang mas prioritize mo na bigyan ng mas masarap na pagkain, mas masarap na, mas may priority ka sa mga nagrarally kontra sa mga nasasakupan mo na nasa lanta ng bagyo. Tama. Bakit hindi mo gayahin si PBBM na hindi niya naman kailangan magparally, pero tingnan mo, yung taong bayan na mismong sumisigaw na, 'di ba, yung presidente natin kumakawang gawa, 'di ba? Hindi mo kailangan magparally, to be honest. Taong bayan ang sisigaw kung talagang meron kang ginagawang trabaho. 'Di ba? So yun, anong guys. ipapayo mo kay Sarah?
Magtrabaho ka naman. Hindi, mag-resign ka na lang. Eh bakit si PBBM pala ang pinag-resign ng mga hayop na yan? Hindi ko nga din, Sir Mike, hindi ko talaga mag-gets na bakit si President Bongbong Ang kapal nga kasi ng mukha ni Sara. Hindi ko mag-gets bakit nila pinagre-resign ng taong nagtatrabaho naman ng maayos. Oo nga. 'Di ba? Kung nagtatrabaho naman ng maayos, ano ba yung magiging sapat na reason mo para ipag-resign dahil ba hindi mo nakuha yung power na gusto mo? Dahil ba sa mga hinihingi mong Concha Pilato, hindi ka napagbigyan kaya ganyan nag-aalboroso Gusto kasi ka? ni Sara talaga magnakaw na magnakaw. Ayaw payagan ni Pangulo. Oo. Eh, kita mo nga naman 125, ang bilis na ubos Ay, 11 days. Grabe. 125 million? 11 days na? Grabe. Humingi pa ng 100 billion tapos Oo. para lang naman ano yung solve ang problema sa edukasyon. Eh nung binibigyan siya ng posisyon sa edukasyon, pabaya siya. At saka yan ba yung gusto niyang maging presidente ng Department of Education Secretary niya? Hindi niya nga naayos yung problema sa DepEd eh. Wala, sa madaling salita, wala pang napatunayan. Ang nagawa daw na classrooms ngayong taon na to, 22 lang. Oo. Kasalanan po yun ni Sara Duterte. Kaya nga, Oo. dapat tanungin nyo kay Sara yung kung nasaan niya dinala yung pondo na para doon sa mga Ano classroom. nagsabi na political, nakalimutan ko lang pangalan. Hmm. Sara Duterte, when she became Department of Education Secretary, No. has no significant contribution to the Marcos administration. Pero bakit sinasabi niya mula daw ng nawala siya, wala nang achievement ng Pangulo. Alinganga niya. Oh, anong alinga nga? Hawakan mo. Napaka alinganga na statement. Binigyan ka ng pagkakataon through benefits of the doubt, no? Hindi naman hinihingi na kailangan maging Department of Education Secretary ka, education graduate ka. Pero dapat yung tiwala ng Pangulo sa iyo na makakatulong ka sa pagkasugpo sa illiteracy, na maging literate, wala kang ginawa. Tapos ikaw pa ngayon ang magsabi na parang nasa kung ano lang yung education system ng Pilipinas. Kaya nga. Hihingi ka pa ng pondo na 100 billion para lang na ma-solve. No, Tapos yung mga problema sa digitalization ng Department of Education, pinabayaan mo at kinonsente mo yung panahon ng tatay mo Hindi pa, kapalpakan ng dating DepEd Secretary. Oo, at saka binuking pa niya yun, at saka nadagdagan pa. Nadagdagan pa talaga, hindi pa napamudmod. Alam mo kung ano, nagkaroon ng nagkaroon ng mga ghost student. Oo, yun. Nagkaroon ng mga inaamag na mga pagkain. Na kung saan nililinis yan ng ating kasalukuyang Department of Education Secretary. Di ka? Paano? Naantok na ako. Walang yan na, na to? Pagod na kayo? So, paano mga kababayan? Di ayawan na. Kanya-kanya na tayo. Sige. Mag-end na kayo. Mag-end na tayo. So, Maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan. Mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like na ating mga video, at mag-subscribe. At syempre, sa ating YouTube channel, at sa mga channel ng aking mga kasamahan. Si Biyahe ni Koy nandito. Yes. Nakatulog. Okay. Si Ballpoint Man nandito. I-share nyo yung live natin sa ating Facebook, mga pre. Ah. Araw-araw po tayo mag-update. At maraming salamat din po sa lahat po ng hindi po nag-i-skip ng ating mga ads. Maraming salamat, Pilipinas TV. At salamat po dahil kami po ay bayaran ni YouTube at Facebook. Okay, thank you po. God bless po. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Thank you po. Pakihan nga Ballpoint Man sa akin. Our beloved Boss Mike Severa.